Okay. Parang hinukay sa lupa to ah. Yan, bagong hukay. Hukay sa lupa. Yun oh. Parang malinis. Kaso nga lang may lupa. Ito. Bahay ng insekto. So, check natin. Pero parang parehas ng board na parang pare-pareho sila ng board. Yan. Ay, yun naman pala. Naku, nag-rest in peace na. Kung bakit kasi gustong gusto nyo sa electronics. Hindi naman kayo technician. Ayan, hindi na kuryente ka. Wawa ka naman. Ayan, inaagnas na po. Butiki yan. Tapos, yan. May corroded na dito dahil syempre namatay siya dyan. So, linisin natin dahil napakadumi. Sigurado na mahayan na rin ng dating, yan, halatang may langgam din dati dito. Okay. So, yan ang naging problema. Linisin natin. Yan ang problema ng hindi masyadong nalagyan ng ano to, ng manufacturer ng varnish. Ito, yan, nalagyan ng varnish to. Yan, makikita nyo naman eh. Yan, walang palo. Hindi siya pumapalo. So, may varnish yan. Pero dito, yan, sa paa, hindi nila nalagyan ng varnish. Siyempre, dumaan dito yung crocodile. Crocodile tuloy. Na kuryente. Yung butike. Okay. Yung lizard. So, dumaan dito, na kuryente siya. Kaya yan na yun. Ay, ano natin? Iyo, no? Diba? So, yan, times 1 lang muna. Yun. So, kitang-kita. Yan. So, meron talaga. So, yung paa, hindi naman nagdikit ito eh. Ganyan naman lang siya. So, ibig sabihin lang no na hindi talaga nila nalagyan ng ano. Ayan, oh, pati dito. Ayan, oh. So, hindi nila nalagyan. Dapat kasi linagyan nila hanggang dun sa pinakapaa. Okay. So, yung varnish po yun, yung sinasabi ko. And, ipapakita ko sa inyo yung varnish. Ito yung ginagamit ko. Yan. Clear insulating varnish. Pang electronics talaga to. Yan. Yan. Okay. So, sigurado kung ano yan, pag linagyan mo yan, kahit maglalakad pa yung mga insekto dyan, hindi basta-bastang puputok dyan. So, ang gagawin natin, linisin natin. Okay? Gawin nyo na walang charge yung na-discharge yung mga capacitor niyan. Yan. Bago gagamit ng ganito. Ito ginagamit ko lang to dahil may varnish. So, nalinis ko na. Ayan. Ang gagawin naman natin, hinangan. So, kailangan malinis tong panghinang. Yan. Huwag lang hapin yan kasi babaho na. Tapos, yung lid.
Mahirap magkasakit. Yan. Kailangan walang magkadikit-dikit. Ayan. Kailangan matanggal yung dumi na yun. Parang bago ulit yan pag ganyan. Pagka ganyan, siguraduhin na walang shorted. Ulitin natin. Yan. Ito talaga magkadikit yan sa design na to kasi sa DC to eh. Yan. Importante hindi papalo pag ganyan. Yan. So dito lang. So buo siya. Ito naman. Yan. Okay. Dito isa din. Dito sa gitna wala. Okay, kasi walang connection. Ito yung AC natin. Ito kasi DC na kaya pinagsama nila yung yan, DC. Yan. Okay. Testing bago isarado. So, na-test naman natin na walang shorted sa mga piyesa dito. So, tignan natin. Saksak natin. Yun. So, pag nag-ilaw natin yung red tsaka green, ayos na yan. Yan, okay na. Patayin ko na. Ayos. So, tingnan nyo. Nakatanggal na pero may ilaw pa rin dahil dito. Kaya pag yung ura-urada kang tatanggal dyan, ayan, makukuryente ka. So, kailangan ingat sa mga ganito. So, tatanggalin ko na tapos ibabarnish ko na yan. Kahit na wala nang ilaw dun, sigurado meron pa rin naka-imbak dito. Kaya ingat. Kaya ganyan na ang gagawin natin. 9 volts na lang. So, pababa na yan. Para sigurado na wala na. Kasi lalagay na tayo ng varnish. Yung varnish naman, walang problema yun. Hindi naman, walang resistance. Asan yung varnish? Ayan. So, para patunayan ko sa inyo na walang resistance yan. Kahit basa yan. Ayan. Kahit 1,000 ko yan. Ay, 100K. Ayan. Kahit na, yan. Hawakan ko lang, meron na. Pero dito, yan na, resistance ng kamay pa lang natin, meron na. Pag dito, wala. Oh. So, napakaganda nitong ano na to. Kahit basa. Para makasigurado tayo na sealed na sealed. Ayan. Na-discharge naman na natin. Ayan. Pati paa kinalagyan ko. Kasi napaka-importante yan.
Tapos yun dito. Ang nangyari kasi dito, hindi nila nalagyan to. So alam na ng manufacturer yan na may pagkukulang din sila dyan. Kasi nga naman pag yung lahat linagyan nila, di hindi masisira. Ayan. Zero 7. Ayan. Mga 3 beses natin Ayan. Wag lang ito ang lagyan kasi ground yan eh. Body ground. So lagyan na rin natin ito mga to. Doblehin. Yan. So, hanggang 3 beses nating lagyan ng ganito. Para sure ball na ano. Ayan. Tapos na. So, pang-apat ko ng linagyan ng ano yan. Varnish. Varnish na hindi pang kahoy yan mga brother ha. Ito. Yan. High dielectric strength. Ayan, pang insulating varnish talaga yan para sa electronics. Okay. So, ayan. Kahit dito, ayan. Kahit dadaan na yung langgam dyan, hindi na basta-bastang makuryente. Ayan. At hindi rin masisira yung ating IC na. Kasi pati paa, linagyan ko na. Ayan. So, pinakagwardya natin yan. Okay. So, testingin natin. Ito naman, ito, thermal grease. Para yung init ng pyesa magta-transfer dyan sa pinaka heatsink nya. Ito. Yung tamang higpit kasi kailangan may higpit to dahil para yung heatsink, yung init niya mag-transfer talaga sa body nito. Kasi kung hindi natin ginawa yun, kung hindi natin linagyan ng insulating varnish, pag ayan, may langgam na naman. Pag pinasok na naman ng langgam, kagad na masira. So at least ito hindi na nasisira basta-basta. Maliban kung talagang kung nakidlatan yun, medyo hindi na tayo dun. Saksak na natin. Oh, di ayos. Nag-ilaw na. Okay. So syempre wala siyang motor na kaya wala. Okay. Thank you. At least may na yan. Meron ng extra
Para pag nasira yung kinabit natin doon, di meron namang isang reserba. Siyempre walang connection yung papunta sa tangke, kaya ganyan. Importante, mandar na. So ayan, okay. Lagyan natin ng ayan. Okay.